Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Nitong Biyernes lang nang magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine. Sabi po niya, tinanong siya sa mga issue ng impeachment. Sabi, tulong na lang natin sa bayan yan. Kasi pag nagsalita ako, magkakagulo lang. Di po ba mga ka-reaction? Doon din ako nagsimula manggulo eh. Nung nagsalita po si VP Sara, dahil ginugurgur na siya, dahil talagang ginugulo na siya, nagsalita siya, yun, nagulo. Tuloy. Para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Alam nyo, meron pong patakaran. Dapat, pagkapasa po ng impeachment complaint, 10 araw lang kailangan yan. 10 araw lang kailangan maiakyat po kay Speaker. Sabi, hintayin yung pangalawa para i-consolidate. Hintayin yung pangatlo para i-consolidate sundan sa dalawa. Hintayin yung pangapat. Wala nang pangapat. Wala na pong pangapat na nag-isampa ng impeachment. At itong impeachment na ito, kung isasampa man ito sa ngayong linggo na to, saan papunta yan? Wala, tapos na. Sa Biyernes, bakasyon na. Sino pang boboto dyan? Ang kailangan po nila 103 ba o 130? 103 lang oh. Kaya wala na po, ibig sabihin yan talagang palabas na lang yan. Sarsuela baga, sarsuela. Hindi naman. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Speaking of elections, may pagkaalinlangan si VP Sara kung mag-i-endorse ba siya ng kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Una na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Naku po, lalo pong kakabahan na si Tamba, lalo pong magugulo ang mga kalaban kapag sinasabi ni VP Sara na okay, seryoso akong kinukonsidera ang pagtakbong Pangulo sa 2028 dahil pag hindi ka tumakbo, madam, alam mo na mangyayari. Kapag hindi ka tumakbo, Madam VP Sara Duterte, wina-warningan kita. Ako, wina-warningan kita. Kapag hindi ka tumakbo, Presidente,
Bili ka nga ng lubid. Bili ka ng lubid. Yung malaking lubid, bili ka. Kapag hindi tumakbo si VP Sara, alam mo munang gagawin natin sa kanya. Okay. Ganun po. Katulad ni Marcoleta, winarningan namin yan. Yung lubid na nakaredy na po para kay Marcoleta, nakaredy na. Kapag naramdaman namin na gusto niyang umatras, gagapos namin yan. Papakawalan lang namin yan. Pagkatapos ng bilangan, doon namin pakakawalan sa loob ng Senado. Ngayon, Madam VP Sara, alam mo na mangyayari sa'yo, ha? Kaya, wag na wag mo sa kinukonsider. Hindi, tatakbo ka. Tatakbo kang Pangulo, naintindihan mo? Entiendes? Alright. Yan, dapat ganyan. Nagkakaintindihan tayo, hindi yung... Para, yan, ninenervous na si Tamba, ninenervous na yung mga dilawang pinklawan, na mga bulok. I'm seriously considering Yan! running in the 2028 Yan ang gusto ko. presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Yun! Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Di po ba mga ka-reaction? Pag naririnig, VP Sara, pag naririnig nila yung mga tono mo na tatakbo kang Pangulo, naku, nahartatak na siya, si Tamba. Heat stroke, brain stroke, heart attack, ay nangyayari lahat sa katawan ni Tamba. Pag naririnig na yung tatakbo kang presidente. Kaya lagi mo sinasabi, tatakbo kong presidente, tatakbo kong presidente, tatakbo kong presidente. Ang daming ninenervyos, Madam Sara. O di po ba, ito, reaction muna tayo sa mga litrato. Ayan si Richard, ano ba yan? Richard Hadrian. Alam niyo si Richard Hadrian, Danungol, inimbitahan mo ba to? Bukas, mamaya. Si Richard Hadrian, breaking, ICC to issue arrest warrant versus Duterte drug war, masterminds in September. Sinulat po niya yan noong August 13, 2024. Ayan breaking ICC, ibig sabihin, Boyungol, Danungol, hindi ba fake news yan? Sa palagay mo, hindi fake news yan? Hindi pagpapakalat ng maling impormasyon yan? Ayan si Richard Hadrian. In-invite mo ba yan? In-invite mo yan? Di po ba mga kareaksyon? Dilawan yan Gusto talaga niyang ma-aresto si Pangulong Duterte. Ngayon nagpalabas siya ng breaking, hindi niya sinulat yung news. Breaking lang daw. September, ano na tayo ngayon? February na tayo, Adrian. Richard, February na tayo. Asan yung September na maa-aresto si Pangulong Duterte? Isa ka rin bugok kung hindi ka bugok, ba't ipopos mo yan? Diba? Hindi mo pinost yan, gawa-gawa lang ng social media. Sorry naman, yan, tatanggalin na natin. Hindi raw niya pinost. Ano lang daw yan, gawa-gawa lang ng AI. Pasensya ka na. Danungol, pinatawag mo yun. Tingnan mo kung paano siya magposo. Ayos ka. Ito naman, tingnan po natin itong picture na to Marami po tayong papakitang mga katulad nito. Yan, isa pa to. Tingnan po ninyo, yan Ang sabi po niya nung una, wala siyang pinirmahan. Ayan. Wala siyang pinirmahan na bicameral report na merong blanco. Ayan po mga kareaksyon. Kailan po niya sinabi yun? Noong January 22. Hindi ko nakikita yung pirma ko dun. So hindi ko alam kung ano yun. Siguro nakita niya yung pirma niya. Ayun po yung pirma niya. Yung nakaguhit ng red. Ayun pirma niya. Diba? Tapos, spotted sa isang dokumento ng BICAM Report 2025 National Budget,
na pumirma si Senate President Chis Escudero. Ayan po, biglang kambyo. Biglang kambyo po ni Chis Escudero. Di ba? Sabi niya wala siyang pirma. O ano yan, oy? Chis. Oy, Chis. Tinitira na po siya ni Tamba. Oh, ito yata ang ano na to. Tamba, kilala mo ba itong logo na yan? Yan, logo na yan. Yan o, yun o. O, yan o, logo yan o. Ano, Tamba, ano ba yan vlogger mo ba to o hindi? Tanong lang. O, tinitira na yata siya ni Tamba. Yan o. Diba? Meron pa po tayong re-reaction ng isang picture dito. O, yan o. Hindi ko po alam kung totoo yan. Sang-ayon ka ba sa panawagang magpa-drug test si BBM, ayan o, political test? Sang-ayon po ba kayo? Sang-ayon kayo? Sumagot kayo. Si Bobong Marcos hindi raw siya sang-ayon. Wala raw connection yung political test sa betrayal of public trust. Wala raw connection yung public trust sa kanyang political test. Galing yan o. O, sang-ayon po ba kayo magpa-political test si Bangag? Ito po yung pinakamagandang letratong papakita ko sa kanya. Ayan o, yun, naalala po niyo yan. Kilala niyo yan, yan o. O, kilala niyo yan. O, yan o, o. Kilala niyo, ako hindi ko kilala. Blurred yan, abnormal yata yan eh. O, sino ba yan? O, yan o. Hindi ko kilala o. Blurred eh, blurred. Blurred siya, hindi ko siya kilala. Sino ba yan? Pedicab driver ba yan? O yan, kilala nyo yan? O yan o. Siya po yung galit sa fake news. Galit po yan sa fake news pero pinapatawag niya mga vloggers. Oy, danungol. Mga vloggers hindi journalist yan. Vlogger yan. Wala silang news. Vlog nga yun sa kanila vlog. Naintindihan mo yung vlogger. Reaction yun. Hindi journalist yun, no. Ayan po, parehong-pareho yung katangahan nila, yan o. Di ba? Galing nila yan o. Dito sa susunod na video po natin, hindi pa talaga ako react. Ay, pinalabas ko po yung video sa nakaraang vlog natin. Pero hindi pa talaga ako nakakapag-react dito. Magre-react po tayo dito sa hearing na ito. Given to them, to the violator for the perpetual revocation or cancellation or suspension of the driver's license of those who violate. Tama. Very good, very good. You do that para prevention is better than cure. And you can never cure death. Pag death na, wala na, kawawa yung tao. So, okay na tayo dyan sa Marilaki. I hope, Arde Lucas, I hope na yes, sir. Wala na nang mamatay dyan ha. Wala nang mamatay, particularly yung riders. Yes, sir. Opo. Tulong-tulungan ninyo. Focus talaga kay pag weekends dahil walang trabaho yung mga tao. Pag weekends, doon, nag-enjoy yan sa kakaride. So, focus kayo dyan. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you rin po, sir. Before I forget, no, siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatakil natin. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo ng sweldo. Sino bang taga DP, upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans, and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, ano yung... Hindi po siya makasagot nung sinabi niya na nire-represent mo ba si Marbil?
Yung hindi addict yung nagpapahaba lang ng oras. Yung hindi addict yun, nagpapahaba lang, oy, Marbel! Anong sasabi mo? Anong... Colonel Grijaldo, sir, is considered allowpay, sir. Allowpay. Automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowpay. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Na-contempt daw po siya, kaya wala na siyang sahod. Oy! Ano ba tong DP na to? Okay ka lang, sir. Na-contempt lang siya. Hindi siya nasintensyahan at hindi niya kasalanan, ba't kinontempt siya? Paano siya makakapagtrabaho? Kinontempt siya doon. Yung bang pag-contempt sa kanya, ano yun? Sintensyado siya doon. Contempt yun, di ba? So, kasalanan niya yun. Na-contempt daw siya kaya hindi siya makapagtrabaho. Puta, ano ba yung mga congressman mga judge yun, mga husgado yun? Convicted siya ganon. Sobrang injustice na yan sa kanya. Oo, tama. He's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him. Yeah. Standing for what is right and for standing for the truth. Dapat i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil tama. Hindi siya nagpapatinag eh. Tama. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. O, di ba? He deserves your applause. O, ayaw nila yung katotohanan dyan sa may tuwad-kom. Ngayon, kinontempt siya. Pagka-contempt sa kanya, tinapyas. Ininto yung sahod. Hindi tama yun. Hindi naman sentensyado yung tao, wala namang kasalanan yung tao. Kinuha siyang witness doon o resource person in aid of the legislation. Tapos kinulong siya. Kasama ba yun? Kasama sa usapan sa pulisyon? Kapag na-contempt ka, wala ka na sahod. Sentensyado ba siya? Oy, sir, sentensyado siya. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law. To tell you frankly, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porke nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung naka-incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag. Kahit for purposes of discussion. Sabihin nyo, isa, wala kami magawa. Yan ang pulisya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang
congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Ang sakit po no. O ngayon, tinanong siya, kung ikaw ganyan na nangyari sa kanya, yung nangyari kay Grijaldo, nangyari sa iyo, o nung mararamdaman mo, kinulong ka, tinanggalan ka ng sahod. Marbel! Namumuro ka na, Marbel Kayo, dapat makinig ka. Pinababayaan mo yung mga tauhan mo, Marbel. Ayaw ng taong bayan niya na. Ginagago yung mga tauhan mo. Ikaw naman. So, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahinsya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porque galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. That meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon,
putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Mantagin po ninyo yung mga kareaksyon ang nangyayari kay Colonel Grialdo. Kaya naman naririto tayo para kay Colonel Grialdo na kung saan talagang dapat natin protektahan si Colonel Grialdo. Dapat natin siyang dapat palayain na si Colonel Grialdo. Dapat may bigay sa kanya yung mga pera o ilang linggo, ilang buwan na hindi siya pinasahod. Dapat may balik sa kanya yun. Marbel! Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations sa ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa armed forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grialdo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Kayo, nagtraining kayo, you
sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gaganunin lang kayo. Paglaban ninyo, tauhan ninyo. My God, if I were the Chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your to the DP, and to your Chief PNP. I-relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin ninyo. Pero sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grijaldo. Paglaban nyo yung tauhan ninyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra ang nangyari sa kanya. Anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo, ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon, hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa tama at sa katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Makonsensya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. Pwede mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa-kuhan dyan. Yes. Sir, I would like to inform the Honorable Senator that the PNP is apolitical po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may po meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam po, reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan yung kabutihan ng tao. Because hindi ka forever, Kenneth, Regional Director, may chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? Yung inustisya. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We're talking about the welfare of your people. We're talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito, ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead.
Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po kasama namin po kayo, sir, as the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances, kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then inform us kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang baraha. Ilatag natin ang baraha kung bakit talaga ninyo ginanon yung tao. Tatanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allowpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as allowpe, sir. Then, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang puputulin din based on the... Wala akong question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Maawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. I hope you get me right. I hope. Hindi ko sasabi na pag walang tapon niyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Grijaldo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret your own policy to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, we will submit ASAP, sir, yung documents regarding Colonel Grijaldo, sir. Yun. Di ba? Oh. Yun. Na ano sila, na nagising. Nagising po sila, mga ka-reaction. Yun ang iniintay ko kanina pa eh. Yung magre-response sila. Kanina puro ano lang eh, puro explain na sila ng explain. React na sila ng react eh. Dito nagre-response po sila. Nag-response po sila. Ibig sabihin, mayroong positive response ang nangyari po sa pag-explika po ni Senator Bato de la Rosa. To your office. And we will also inform yung office concerned, Your Honor. Thank you po. Thank you. Salamat. You want to say something, Senator? O di ba? Yun ang iniintay natin kanina pa, mga ka-reaction. Na maunawaan nila yung sitwasyon ni Grijaldo, hindi niya kasalanan bakit siya hindi makapagtrabaho. Hindi niya kasalanan bakit siya na-contempt. Ayaw yung sagot eh. Yung mga tuwad ko, ayaw yung sagot niya. So kinontempt siya. Pero hindi dahil convicted siya. Hindi dahil may kasalanan siya. Kundi dahil na-contempt siya dahil sa pagtayo sa katotohanan. Salamat naman at naunawaan po ng opisyal na yun.